Mga Karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito another day and another house improvement ngayong araw po ng Martes. Welcome back po muli dito sa aming channel. Mga Karos, balita ko, may bagyong dumating ngayon. Pero kita naman natin, hindi naman po nag-uulan. Masama lang talaga yung panahon. Yung ulap ay madilim, yung kalangitan. Ang gamit nga pala natin camera ngayon yung iPhone pa rin kasi mahina sa ganitong klaseng weather yung GoPro natin. Madilim po siya kapag pinapanood. At least ito kahit pa paano maliwanag. Ayan mga Karos, project update tayo sa mga ongoing project natin. Isa sa mga assignment natin ngayong araw na to, magpapagas tayo ng sasakyan. Yung utility carry ba natin, simula nung dumating siya, bali madalang na lang po natin to pagasan, itong sasakyan natin na to. Gawa ng dalawa na kasi yung ginagamit natin, may palitan. Na-maximize naman natin yung regarding sa pagkukonsumo ng gasolina. So ano tayo dyan, disiplinado tayo dyan. Tapos magbabayad na rin tayo ng mga nakaraang araw na mga pina-order natin sa mga project natin dito sa Anyana Beller East at meron din sa Riego de Dios project. Magbabayad tayo sa hardware ngayon. Ito mga Karos, sa project update tayo sa mga ongoing project. So samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Meron nga po pala tayong mga paparating na bagong project dito sa Phase 4. 54 square meter na end lot corner. Meron din po tayo magiging project din dito sa Garden Villas, Tansa Garden Villas. Medyo malaki po yun. So yun yung mga abangan natin na kasunod. Bali ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito tayo sa Phase 3 mga Karos. Magandang araw nga po pala sa mga client owner namin dito, sa mga ongoing project kay Ma'am Myra at kay Sir Joshua. Dumating na yung mga tubular materials natin para sa roofing trusses. Bale ito ay gagamitin po natin sa harapan ng bahay. Sobrang dami niya kasi kasama na po yun doon para sa kabila. So dito muna natin nilagay dahil wala tayo masyadong space doon. Update tayo rito sa project natin dito. Bali nagpapalayout na tayo ng tiles, installation ng tiles. Wow, may tubig tayo ngayon. Medyo medyo makalat. Yung tiles natin, header na lang po yung kulang dito. Ipagpapatuloy na lang po yan ng mason or na installer natin ng tiles na nakapwesto po rito. Nandito si Rusty at saka si Kuya Doming. Bali na po sila, nakadeploy na sa iba, pati dito. Okay na rin yan. Richard, good morning po. Good morning. Hey Sandy, good morning. Good morning. Kay Master Jojo, good morning. Good morning. Layout, pero ito, ipapa-clear natin to lahat. Kailangan na malinis po, nasa baba lahat. Tapos may blower tayo rito para tanggalin ang lahat ng alikabok bago mag-umpisa. Siyempre, meron tayong laser. So, ang kukunin natin layout dito, yung dimension ng inabutan natin na second floor. Ayan, dimension natin dito. Kaya Sandy, may tubig naman tayo, no? Meron doon, nakita ko eh. Bali ito, lilinisin mo na lahat. Layout bago mag-install ng tiles. Isang buo tayo rito. Dito. Bawas. Ayan, okay lang. Yung gilid. Sige. Ito. Op. So, may materialis naman. Semento, adhesive. Marami tayong buhangin. Hanggang sa matapos na yan. So baka mamaya pumunta si client kasi ang kasunod na ng mga gagawin dito, gagawa na tayo ng kitchen counter. So kailangan na natin dito yung yung cooktop, tapos may lababo naman na tayo rito. Bibisita na rin si client owner para makita niya yung mga pinagagawa niya rito. Yan. Yung guhit niya gawi papunta rin. Yan.
Yun. Yan na yung pattern. Thank you, kuya. Nandito tayo sa project natin sa Phase 5. Yan, good morning kila Ma'am Krishna at kila Sir Jason. Kahapon, hindi pa masyadong tapos yung dalawang pinto dito na pinatatrabaho natin kay Kuya Rigor. Medyo bitin pa yung itsura niya. So, check natin. Yun. No. Ayos. Diba? Ito na. Good morning, Kuya Rigor. Ganda nung gamit natin yan ah. Ayan na. Cordless. Yan, cordless. Ayan na. So dito na po tayo, no? Kuya na. Ito na lang, tatapusin ko. Tapos, pupunta ako din sa'yo mamaya. Kunin ko yung palong-palong. Dadalhin ko sa reto. Hindi, kuya. May dalawang ano ka pa. Ayan, oh. Ano? Cabinet. Kapatid ba cabinet? Oo, syempre. Ito ba? Hindi kasi sabi, iiwan daw muna yan. Okay. Oo. Primer, oo. Sabi ko kay Philip, pag nandito ka, pagka nagtapos sa mga primer lang muna. Primer lang pala muna. Sige. Magbabata. Kasi para marami pa kasi, uunahin kasi yung mga pader eh. Para yan, hindi na madudumihan. Ano na? Sige. Okay, kuya. Sa regal, lilipat. Doon ka na. Tapusin ko na lang itong ano. Sige po. Tapos na yung pinto eh. Ganda. Solid. Bali si Kuya Rigor, lilipat na muna po siya sa Riego de Dios project para maumpisa na rin po yung mga pintuan doon at yung hamba. Tapos dito na pipesto si Kuya Philip. Ipapa-primer lang muna natin yung yung mga pintuan doon sa mga cabinet tsaka yung mismo loob ng mga closet. Yan, para kahit papaano may protection na siya. Then iuhuli na lang po siya sa pintura kasi madudumihan pa po yan. Marami pang gagawin po sa loob. Okay, tara. Okay, bali yung kinakarga nila, yung para na sa Anyana Beller East Project. Kinuha na natin yung mga maliliit na materyales na kailangan doon. Meron na tayong pang electrical dito. Ito is 1/2 by 100 meters na flexible. Tapos tig 20 na junction at saka utility box. Meron ditong nakapaloob na dalawang electrical tape malaki. Isang number 12 na wire. Tapos dalawang box ng wire na number 14 para sa mga pailaw natin. Black and white to. Yung black and white yung combination natin. Tapos ito yung mga dumating na materyales kahapon. Yan. Doon sa pastry to. Yan na. Ito naman kahit hindi na natin ipakita kasi labor and materials yung natin doon. Yung kontrata. Tapos ito naman yung para sa Anyana Beller East project natin. 20,325. Bukod pa sa mga pinakita ko dito na mga electrical materials dito sa likod ng sasakyan. Meron din darating na... Seka, hirapan ako intindi yung sulat nito. Yun, 15 pieces na 10 mm, 25 pieces na 12 mm, 170 na hollow blocks na D4 at 10 semento. Bali para dun sa extension area, panama na po to. Ngayon alalay na lang tayo sa materials. Ganon din sa mga electrical. Okay, tara. Okay. Yan, pultang tayo. Dito sa Avanza, sobrang tipid dito sa gasolina. Sa 2 linggo niya, kung pultang, meron pang matitira. Pero ngayon, mas tumatagal pa kasi bira nga na natin itong magamit. Yan, may palitan na siya. Yan, kung pultang malamang makaka 2,000 to. 2,000. Yan. Yan, pultang na. Pero pwede pa natin ipasagad. Ayan o. Magkano na? 1,850.
Baka makaka 1.9 lang tayo. Yan pinapasagad natin eh. Tara. Nandito pala tayo sa Arriaga de Diaz Project, mga karohouse. Galing na ako rito sa paradahan sa hardware ni Ma'am Melanie. Kaya diretso na rin tayo rito. Magkalapit lang po sila. Yan, bati muna. Si Master Jojo nga pala nasaan niya na Builder East ngayon. Tapos didiretso na lang siya rito after nung makapagbigay siya ng instruction dun. Yeah, Philip, good morning. Good morning po. Good morning. Poy, good morning, Poy. Dito na pala si Epoy. Ang pinagagawa natin kay Epoy, kasama yung pinaka-cuttings ng tubular between piping board, yung ginamit nating heat insulation. Pero syempre, hindi naman ganun ka-veterano si Epoy sa pagpipintura. Hawakan pa rin po yan or dadaanan pa rin yan nila Master Dindo. First coat ang tawag po namin yan. First coating. Syempre may mga final retouching kami. At least malaking bagay na rin po yung may paunang pahid. No, Kuya Philip, no? Kuya, di ba may mga binabanggit ka kailangan dito? Bali, 2 balde na nito. Ito na lang tira natin. Yan lang po. Tapos, yung wall putty, 3 galon. Tsaka skim coat, 2 bag. Okay. Yan, alalay lang ho kasi kami sa materialis dito. Pero halos malapit na ho tayo matapos. Bilo, good morning. Good morning. Yan, no? Ito yung ating gabay. Yan. So sa gabay natin gumamit tayo ng 2x3. Vertical niya para doon sa foundation 2x3. Yung framing niya yan 2x3. Then yung bracing niya 2x2. Tapos 2 lang po yung nilagay natin na bracing niya. Matibay na po yan pati doon banda. Tapos maglalagay tayo rito ng tubular 1x1. Yan, puro pa vertical. Pag natapos yan, ganda niyan. Tapos dito, si Kuya Rigor, kung hindi mamayang hapon or baka mamayang, or baka bukas, yan bukas, para sa preparasyon ng mga pintuan at saka yung hamba. Yan, tapos malagay niya lang po ng mga preparasyon yan or ma-finish niya, kailangan finish na. Maiiwan niya ng finish dito, babalikan niya na lang po yung 2 cabinet dun sa phase 5. Yan, mga tiles para sa toilet and bathroom. Schedule tayo rito bukas or sa makalawa. Structural frame ng ating bar counter gamit po yung aluminum. Yan, matapos lang ni bilog yung sa handrail. Yan, ano na po natin to, papa-finish na natin plastering. Yung kabilaan. Yan, para mahisabay na sa sukat kapag nagpasukat na si client ng granite. Yan, malapit na kami malapit na kami rin mag-pull out. Bali, ito gagamitin po yan. May nakikita tayong kalat dito na hindi naman na masyadong gagamitin. Tapos yun, yung mga tubular na yun, gagamitin pa yan. Doon sa handle, tsaka doon sa gate. Yung sa gate pala, matagal pa po namin to ikakabit. Halos tatapusin pa po muna namin to dito sa interior. Pero ipapano na po natin yan. Palalagyan na po natin ng mga preparasyon yan. Masilya, lilinisin, dilihain, tapos saka applyan po ng primer. May ano pa ba tayo rito? Primer, Poy? Meron pa? Pang primer ng bakal, meron pa? Wala na. Okay, sige. Ay, yung catalyst. Yung pinanghahalo. Sige, sige. Yun. Hindi, halos saktuhan lang din ho kasi yun eh. Nandito, wala pa tayo. Sige, sige, magpapa... Papasabay ka. Epoxy. Dami rin pinagamitan yan. Hindi, tsaka si Rigor, pagpunta nandito, may mga papa-order na yan eh. Polytop meron pa. Flat latex, masking compound. Iba yan. Yan, tuloy-tuloy lang naman po yung trabaho rito. Tatapusin na po nila tong sa handrail, yung sa gabay. Yan, tapos papadiretso primer na po rin natin yan. Kayo nang bahala doon sa delivery, kuya. Yan.
Karagdagan tayo materialis dito. More on, puro pintura na lang. Tara. Nandito tayo sa Phase 6. Good morning nga po pala sa mga client owner namin dito. Louie, good morning! Yun, oh. Yan, naglilinis na si Louie. Naglilinis na ng tiles. Yan, naibalik na, no? Naibalik na yun sa dating texture niya. Ganda, oh. Ito na lang problema natin, yung bubong. Ang bala kasi namin gamitin dito, aluminum. Di pa kami nagkikita ni Master Batang. Di pwede nang pinturahan to ng black. Oo, habang hindi pa umuulan. Mabilis na matuyo yung aqua gloss it. Yeah. Yan, dito na rin. Dinis na rin tayo rito. Master Dindo, good morning. Good morning. Kaya final to, black na lang to. Tapos pero ito, seal gray. Tutuloy natin yung seal gray. Ito, black. Tapos na to. Yan na. Naikabit na po ni Louie lahat ng curtain. Hindi na yata kami naglagay dito. Hindi na tayo naglagay doon, o kuya? Yeah, wag na doon. Kasi pag yung uupa rito, hindi naman po yan mapapalitan. Nagpaganda rin po talaga yung design nitong frame. Aluminum frame at saka ito. Nagpadagdag po ng disenyo. Kaya nga yung sa taas, kahit hindi na ako maglagay, okay lang. Yan, paint retouching and general cleaning na po kami. Hindi pa ba napapantay ito, kuya? Hindi pa to, no? Hindi pa. Para may ilagay yung track light. Lalagay pa kami ng ilaw rito. Ito lang muna yung update natin dito. Bali, mata-turn over namin to. Baka araw ng Lunes or Martes next week. Yung turnover na natin. Halos kompleto naman eh. Ito na yung mailbox. Yan yung mailbox. Yung house number, darating po sa bahay. Pag dumating, papakabit na agad natin dito. Okay. Tara. Nandito na po tayo sa Anyana Beller East. Bali, time check is 3:39. Magti 3:40 na. Good afternoon, Bin. Yan po yung mga pinamili natin na materials po dito. Wire, flexible, utility box, junction box at saka yung electrical. Yan, electrical tape. Tapos nadagdagan na po yung materials natin dito. Ayan, nadagdagan na ng hollow blocks to. Tapos nadagdagan na rin ng mga steel bars, mga bakal. Kaya sintada natin. Medyo hindi naman kami apektado. Kahit na ganito nag-uulan ng mahina. Okay naman, dire-diretso yung trabaho. Yeah, boy, good afternoon po. Ayan, nagbabakal si Kuya Boy. Umidaanan tayo rito. Ayan yung extension, ginagawa na natin. Yung pataas. Hindi na pala ako makakakyat dito. May ano na. May harang. Doon tayo sa kabila. Kuya Doming, good afternoon po. Yan, pansamantala, tinanggal na po yung ano rito, yung bintana. Nagawa sa glass in aluminum. Swing type. Yan, para malaya yung access natin dito. Di ano lang naman siya mga karaos di tornilyo. Pero ibabalik din pagkatapos ng trabaho. Bali, ang opening natin dito, doon sa toilet and bathroom, may isang maliit na window. Tapos dito magiging hallway yan, yung katabi ng poste. Kakaroon ng window dyan, tapos dito kabilaan. Yan. Yan yung howling namin dito. Kaya sabi ko, mas mahirap yung trabaho na rito. Dumodoble na. Kasi yung howling natin. Maaari ang maging finish ng ceiling nito below 270 pababa. Finish na ceiling. Medyo mataas-taas pa.
Yung naanilyo pala ni Kuya Boy. Yung ano na, yung biga nito. Tapos dito banda yung pader. Full close po tayo rito. Wala po tayong ventilation or wala po tayong window. Tapos isa sa mga mangyayari rito, matitibag natin to. Magiging daanan natin to. Access para dito sa second floor ng back extension. Tapos itong window rito banda sa may stairs, yan matatanggal din po to. Nakakasintadahan na rin po yan. Kapag medyo mataas-taas na lang po to, saka namin gagawin. Kapag mataas-taas na at saka yung may process na. Para hindi papasukin ng tubig pagka umuulan. Ayos lang kayo rito, Kuya Doming. Ayos lang. Yan. Tapos mahirap pa na part dito, yung magpapalitada tayo. Diba, may access na tayo rito. Tsaka dun lang. Medyo mataas-taas na kasi yan eh. Kaya kailangan na natin ang mahabang tuntungan dyan. Handamyo. Ang hindi pala na-deliver dito mga karos yung alambre. Yan, nakalimutan natin. Pero hindi pa naman po masyadong gagamitin. Yan, bali mag-assemble pa naman po sila rito. Yan ba. Tapos yung dating firewall niya, yan, kumuha tayo ng supporter. Yan, para pag nagbiga, paikot. Yan, nakakapit na tayo rito sa existing na bahay. Kahit mga 10 kilo muna, pwede na, no? 10 kilong alambre. Pwede na yan. Ito yung mga tatrabahuin dito sa mga susunod. Lalagyan na po natin ng wiring. Tapos ito, mababaklas din po ito. Luluwag po ito at saka yan. Yan yung mga matatanggal dito. Bali po sa gagamitin natin yung lateral linya niya. Dating linya lang din po talaga. Pero susundan ko lang yung fix niya. Aha. Tapos pagdating na lang po rito sa mare-renovate po kasi ito eh. Mare-renovate yan pero wala pa naman sa ano namin. Hindi tayo magpapalit. Magpapalit yan siguro. Lumal-luma na po yan eh. May kinakalawang po. Kaya ba okay na ba yan, yung mga ano na yan? Yan na muna, no? Saka na lang tayo magdagdag. Basta tig 20 yung junction at saka utility. Yan. Ito 100 meters. Sige ha. Una na kami. Okay, ingat kayo, ingat. Pag-uwi. Tara. Okay, last update ngayong araw ng Martes. Bali nandito si Kolong-Kolong. Tapos yung mga sinabi kong ang retaso, hindi naman na po talaga magagamit dito sa project natin. Plus itong pintuan ng main door. Iuwi na sa bahay ng tropa. Sa kanila na po mapupunta yan. Unti-unti lumuluwag, oh. Lumilinis, oh. Wow, linis, ah. Ayos. Very good. Ayos, oh. Ayun, oh. Diba? Hindi na masakit sa mata. Tapos, nandito na nga pala si Kuya Rigor. Nandito na si Bagyong Rigor. Era, si Bagyong Rigor. Babagyo na naman dito. No, kuya? Magkakalat na naman. Mahali ka ba? Maraming kailangan si Kuya Rigor dito. Pero meron na tayong paunang dyan, kuya eh. Sanding sealer. Pula tight kailangan ko, boss. Sige. Ibibili tayo bukas. 7 piraso. Yung maliliit lang. Oo. Kasi ang katumbas ng isang piraso nun, isang pinto. Isang pinto, di ba? Babasan mo na lang tayo sa kama. Oo. May tanong dito si client kung komportable ba ang dining table dito na 3 feet by 8 feet or 3 feet by 6 feet. Sinukat namin ni Master Jojo, mas maganda lang dito yung 3 feet by 6 feet lang. Bukas dito sila Master Batang. Umpisa na yung mga So ito yung ating isa sa mga content ngayon. Natapos na nila Bilog to. Tsaka nila Master Jojo. Yun o. Handrail. Kagandahan nito, ang ginawa nilang opening dito maluwag. Ilan to, Jo? Opening. Parang 1 meter yata yan eh. Ayun, sakto. 1 metro.
Hindi ka may ilang na umakyat kagad. Ayan, dire-diretso ka makakakyat. Tapos ang ginamit naming design dito, yung framing 2x3, 1x1 yung bracing. So sa mga support niya 2x2, dalawa. Yan na. Tapos ang kagandahan nito, dahil kami yung nag-renovate, maganda yung allowance nito. Nasa 6 to 7 cm. Para pagka itong part na to, gusto mo siyang i-maintenance, gusto mo siyang pinturahan, hindi siya nakaipit. May maintenance mo siya ng maayos. So full weld na lang po yan. Yan, tapos na yung simple pero elegante natin na handrail, gabay. Diba? So dito sa pinto, meron din po siyang gabay syempre. Para hindi nakakailang na hagdanan kagad between ng pintuan. Dapat sa unang plano, itong part na to, hallway po yan. Tapos itong pinto na to, dapat nandito po yan. Ang kahilera sana na ito. Yun nga lang, pinadagdagan ni client yung space para dito sa isang kwarto para lumaki-laki. Okay na tayo rito. Tapos may tanong din si client dito. Kasya dito yung 145 cm by 200 cm na isang double deck. Hanggang dito po yung 145. Yan, hanggang dyan. Tapos ang 200 naman hanggang dito. Simula rin. Pinlight na pala rito. Bali sa ngayon nga pala, hindi pa namin nabibili yung para sa ilaw rito. Yan, lumabas na kami kanina, pero hindi pa kasi kami nagawin ng ENS lamps. Kung kumpletuhin pa po yan. Yan na. Okay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karaos ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po muli sa pagsama at pagbisita dito po sa aming channel. So ito, kompleto na yung ating mga installation and fabrication dito. Yan, dito na papasok sila, sila pintor. Yan, puro pintura na po ito. Naayos na nga rin pala yan. Yan, nakikita natin dito medyo may bungi yan ng una. Huli na yan tiles. Ganda. Panghasa. Grinding disc. Oh, sige. Welding rod. May may delivery, di ba? Nasa may mga deliver. Patingin ka. Para makapakita natin dito sa video. Yung mga binanggit natin kanina. Ayan, 3 galon. Ayan, epoxy. Okay. Ayun. Yan yung dalawang tsaka isang skim coat. Magkano yan? May laman na 40 yan. Bali, 80 pesos ka dyan. Nandun, dalawa. Ayun, skim coat. Sabihin, nakakasampung balde na rito. Nakaka-400 ka na rin. Babol tayo sa hardware. Mas maganda kasi mamili kapag hapon at pauwian na. 10 kilong alambre para sa Riego de Dios project. Riego de Dios sa Anyana. Anyana project. Ito, 800. Tapos itong welding rod. Tsaka itong grinding disc para sa mga tubular. Para doon sa Riego de Dios project. Yan, 530. Tapos, yung mga dumating na materialis kanina doon sa Riego de Dios project. Ito po yun. 7,300. Tapos ito yung kailangan natin para sa Riego de Dios project. Bumili tayo 5 peraso para kay Kuya Rigor. Bali mga pinamili natin ngayon, ibibigay ko na lang bukas ng umaga sa tropa. Alright.